Good afternoon po, sir. This is my prelim activity lab 3 and prelim lab exam na din po. And dito po yung VLAN configuration. Meron tayong dalawang switches sa building 1, building 2. Then may tatlo siyang departments. Composed of 34 devices or PCs. And dito po sa initial port assignment, fast Ethernet 0/1 to 16. Ang VLAN ID ay VLAN 10. Then HM ang VLAN name. Network natin ay 10.10.0.1.0. Ang subnet mas natin ay 255.255.255.0. Pangalawa naman, fast Ethernet 0/7 to 15. VLAN 20. VLAN name natin CIT. Ang network natin ay 172.16.0.0. So, subnet mas natin pares lang din po. Fast Ethernet 0/16 to 21. VLAN ID natin ay 30. VLAN 30. VLAN name natin ay CABA. Ang network natin 192.168.2.0. Subnet mask natin parehas lang din po. Addressing the table. Ito sa PC1 natin, IP address natin sa PC1 na hinihingi ay yung katulad din lang nandito. Gawin lang natin yan pagkasunod-sunod niya. Subnet mask natin pare-parehas lang din po hanggang sa PC34 nilagay ko po. Then sa PC number 2 natin, gawin natin 10.0.1.2. Yung PC4 natin ay 10.0.1.3. Then sa PC4 natin, yung last na department natin sa HM, sa VLAN 10 natin, it's 10.0.1.4. Then next proceed tayo sa isa. Sa C80 naman tayo sa VLAN 20 natin. Then ating hinahanap na ID natin. Ang IP address ay 172.16.0.1. Then PC6 natin is 172.16.0.2. Next natin 172.16.0.2.3. And next natin 172.16.0.4. Next natin 172.16.0.5. And next 172.16.0.6. And next 172.16.0.7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, 7 laptops. And next natin ay dito sa 6 na laptops is 192.168. 192.168.2.1. Hindi tayo mahirapan, kapipis na lang natin. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, hindi pare-parehas ng dulo. Magkakaiba sila. 6. Then, tapos na yung sa building 1 natin. Proceed tayo sa building number 2. Sa VLAN 10 natin sa building number 2, hindi ganito yung address niya. 10.0, 10.0.1.0.
5. Kasi bakit 5? Nagamit na natin yung 1 to 4. Proceed tayo sa kadugtong niya. Sa 5 na tayo. And next is 10 dot 0 dot 1 dot 6. Copy na lang natin pati madali. 1, 2, 3, 4, 5. Pagtan na lang natin yung dulo. 7, 8, 9. And proceed tayo sa next department natin, yung which is yung CIT, VLAN 20. This is 172.16.0.8. Kasi katulad kanina, nagamit na rin natin yung 1 to 7 dito. Which is this. Ayan. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito kailangan natin ng 8 na laptops. 7, 8. Ang PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isipin dito. PC1 and PC1. Wait lang. Space name natin sa building. Kaba laptops. Ito na ba yun? Sakto lang. Then PC number 31 natin. Kagaya nito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kasi 18 natin ng mga 15 na address. And next natin yung sa may CABA sa VLAN 30 natin sa building 2. 192.168.2.7. Then 192.168.2.8. And 192.168.2.9. 192.168.2.7. And tapos na tayo sa addressing natin ng ating mga PC. Punta na po tayo sa Cisco Packet Tracer para gawin natin itong mga to.
Set natin yung Cisco Packet Tracer. And let's proceed to the Cisco Packet Tracer para ilagay yung mga kailangan nating gawin. Yung nilagay natin kanina dun sa ating module kanina. Open Cisco Packet Tracer. Then, ang una natin gagawin ay maglagay tayo ng switch dito. Ito yung magiging building 1 natin at saka yung magiging building number 2 natin. Palitan natin ng pangalan as S1 yung ating switch 1. Then, yung isa naman is S2. Si S1 ang magiging building 1 natin, then si S2 ang magiging building 2 natin. Then, dito sa ating susunod, maglalagay tayo ng laptops. 1, 2, 3, tapos pang-apat na yung PC. Dahil sa HM department natin, 3 laptop at isang PC. Then next naman ay uh, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sa building 1 natin is kung yung HM natin composed ng tatlong PC or tatlong laptop, isang PC. Dito naman sa IT natin na department, nagkakaroon siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 devices at dun sa last natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na devices. Then, next, palitan muna natin yung pangalan para hindi tayo malito. PC1. PC2. PC3. Or PC5. PC6. PC6. PC7. PC8. PC9. PC10. PC11. PC12. PC13. PC14. PC15. PC16. And yung last, PC17. PC17 natin. Then, lagyan natin ng pangalan dito as HM. HM VLAN
Then, CIT, VLAN 20. Para di tayo malito, lagyan natin siya ng pangalan. CABA, VLAN 30. 40. Then, gagamitin nating cable, LAN cable ay straight through dahil magkaiba sila ng devices. PC1 naman ay Fast Ethernet 1, Fast Ethernet 2, PC3 Fast Ethernet 3, yung PC4 Fast Ethernet 4. Then dito na tayo sa CIT, VLAN 20 natin. Magji-jump tayo sa VLAN sa Fast Ethernet 7, PC6, Fast Ethernet 8, Fast Ethernet 9, Fast Ethernet 10, Fast Ethernet 11, 12, Fast Ethernet 13. Then next tayo dito sa last sa CABA natin, just bilang 30 natin. Fast Ethernet 16, 17, 18, 19, 20, 21. Then dito sa building 1 natin, ilagay na natin yung yung cable natin. Next naman dito sa ating building number 2 or switch 2. Lalagay natin yung mga device niya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 devices na laptops. 1, 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ng laptop ulit para sa bilang 20 natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then para sa CABA natin sa building number 2, 4 lang na laptops. 1, 2, 3, 4. Ayusin lang natin guys. And ang gagamitin din natin dito ay palitan muna natin ng pangalan una. Steve. Tingnan natin
PC 10, PC 19, PC 20, PC 21, PC 22, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 41, PC 32, PC 33, PC 34. Ngayon, okay na tong mga PC natin. Lagyan na ulit natin ng cables for connection. FA01, pas Ethernet 01, dito natin lalagay. Next, pas Ethernet 2, pas Ethernet 3, pas Ethernet 4, pas Ethernet 5, 7, 7. Then next is, dito naman tayo, pas Ethernet 7, pas Ethernet 8, pas Ethernet 9, pas Ethernet 10, pas Ethernet 11, pas Ethernet 12, pas Ethernet 13, pas Ethernet 14. The next is pas Ethernet 16, pas Ethernet 17, pas Ethernet 18, no, mali, pas Ethernet 19. Yun. And nilagay na natin yung cable niya. Ayusin na lang natin muna itong pagkakasunod-sunod niya. Lagyan natin ng pangalan. HM VLAN phone. PIT VLAN 20s. CABA VLAN 30s. Lagyan din natin ng pangalan to as Building 1. Dito sa kabila, Building 2. And next natin gagawin ay maglalagay na tayo ng IP address niya. IP addresses. Desktop.
10.0.1.1. 255.255. Dito, 10.0.1.1 yung magiging IP address niya. Tapos ang subnet mask 255.255.255.0. Ang subnet mask gagawin natin yan sa lahat. Isa lang yung subnet mask ng lahat magmula sa building 1 hanggang sa building number 2. Ang pinagkaiba lang nila ay yung IPv4 address nila. Dito sa HM natin, sa VLAN 10 natin, itong magiging IP address niya. Hanggang sa PC4. Then next natin, 10.0.1.2 subnet mask natin ang 255.255. 10.0.1.3 255 subnet mask. Then sa PC4 natin, 10.0.1.4 ang subnet mask natin ay 255.255.0. Then yes na, tapos na natin yung ating yung ating VLAN 10, yung HM department. Next na natin itong PC5. PC5 172 IP address niya iba na, tulad mag-iba na siya sa VLAN 10 natin kanina. 72.16.0.1. Subnet mask natin, isa lang din, yun lang din. Copy na lang natin para tayo mahirapan. 255. 255. Ito. Dito naman ay 1, 2, 3, 255. 4, 255. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4. PC9. Sunod natin is 5. 255. Then PC10 natin. PC10 natin is on 72.16.6. Ang subnet mask isa lang din, ganoon din. Then PC11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na to. Then tapos na natin yun sa VLAN 20 natin, which is yung CIT department natin. Punta na tayo dito sa CADA, yung VLAN 30 natin. Configure natin yung maglagay na tayo ng IP address niya. EC12. EC12 is 192.168.2.1. Yung IP address niya iba sa mga nauna natin ginawa. 192.168.2.2.
192.168.2.3. 192.168.2.4. 192.168.2.5. 192.168.2.6. Tapos na natin dito sa building 1. Proceed na tayo dito sa building number 2. Dito na tayo maglalagay ng IP address natin. PC18 natin is 10.0.1.5. Bakit 5 yung umpisa natin dito? Kasi yung 1 to 4 nagamit na natin dito sa building 1 natin na HM. Dito sa VLAN din natin dito sa kabila. Kaya mag-umpisa tayo dito sa 10.5. Magre-record ako saglit lang. Wait. Sige. Ano na ako? Si 18.5. Yun. PC 18, PC 19, and 10.0.1.6. Kasunod natin. So, palitan natin ng subnet mask na 255. That's 255. And next, dulo ko yung mouse natin. 10.0.1.7. 255. 255. Subnet mask natin, isa lang din. Isa lang lahat yan. And dito na tayo sa next. 10.0.1.8. 255. 255. And dito sa last natin, dito sa B10 natin, VLAN 10, then user class on your space. 5, 5, 5 naman na yan. And 0.1 dot. And tapos sa natin yung sa may VLAN 10 natin dito sa kabila, sa building 10. Proceed na tayo dito sa VLAN 20 natin dito sa kabila sa CIT sa building ko. C23 172.16.2.0 pala 0 6 5. Dito na tayo sa 172.16.0.PC24.9. 255 ulit. PC25 172.16.0.9. PC26
172.0.11.5. 11. 172.16.0.12. 2.5. 172.16.0.13. 255. 172.16.0.13.55. 172.16.0.15.5. And proceed tayo dito sa last sa bilang 30 natin sa building number 2, yung CABA. Tama tayo. 192.168.2.7. 192.168.2.8. 192.168.2.9. 192.168.2.10. Nagbibis kasi ako sa module. Nagbibis po kasi ako sa module kaya tinitingnan ko kung maikli dito. Yung ginawa ko kanina. Wait, wait. Ayan, tapos na tayo dito sa paglalagay ng IP addresses natin. Tsaka subnet mask natin. Then, ilalagay na natin yung VLAN configuration. Save na natin. Save muna natin guys. Dito naman ay maglalagay na tayo ng trunk natin. Same device po sila kaya gagamit tayo ng cross. Then, next natin is configure na natin tong S1 natin. Punta tayo dito sa CLI. And press enter lang natin. Enable. Enable. Configure terminal. Host.
S1. V110 and H1. C. V120 and VIP. C. V130 and ABA. Tapos na natin. Lagay yung mga name nila. Now, configure na natin yung ports natin. Interface range 30/126 which port mode access which port access VLAN 10 and skip. Interface range FP0 7 to 15 with port mode access which port access VLAN 20 exit. Interface range FA0 16 to 21 which port mode access which port access VLAN 30 skip. Now, diretso na natin i-configure yung trunk natin para sa connection ng kabila. Building 1 at saka ng building 2. And interface A0 to 2 which port mode route which port route route VLAN 10 20 30 exit and right memory. Then tapos na yung configuration natin dito sa switch 1 natin, as yung building 1 natin. Punta naman tayo dito sa switch 2 natin. Regular terminal. Host name S2. VLAN 10 time hit VLAN 20 IT skip VLAN 30 skip. Then next na natin gagawin ay yung sa bawat VLAN na natin i-configure na natin. Enter. Interface range 0/126 which port mode access which port access VLAN 10 exit. Interface range 0 7 to 15 which port mode access
Switch port. No, switch. 16, 21. Switch port. Access. Switch port. Done. Switch port. Switch port. Okay. Allowed. Then 30. Ngayon, tapos na natin i-configure yung access port natin. Ititignan na natin kung, i-check natin kung talagang okay na siya. Yun. Dito natin makikita na okay na yung nilagay nating access port kanina. Ngayon, tignan natin yung yung ginawa nating trunk kanina, yung connection niya kanina. Ayun, allowed na rin siya lahat. Yung, kumbaga, okay na lahat. Dito sa S2 natin, switch to natin o sa building to. And then, check din natin dito sa kabila kung okay na rin siya dito. Yun, okay na rin siya. So, interfaces. Oh. Ayun, okay na din siya dito. Sa natin. Ngayon, maglalagay tayo ng password niya dito para tayo lang yung nakakagamit ng ating ginagawa. Then, pagkatapos nito ay ilalagay natin. Next ay yung gagawin natin yung for security na tayo lang makakapagbukas ng CLI natin. Secret plus. The secret class, no IP domain
We'll look up planner in OTD and authorized access is strictly prohibited. Prohibited. Banner MOTT. Mali dun. Banner MOTD. Kamali tayo dun. Oh, right. Strictly prohibited. Console 0. Password is login. 9VTY04. Password switch ko. Login. Login. Exit. And right memory. Okay. Try natin siya. So, ito. Sa S1, okay na yun yung ginawa natin kanina. Nilagyan natin na siya ng password. Ngayon, dito na tayo sa S2. Ito. IP domain. Look up. Mga MOTD. Or unauthorized access. 9.40. Password is login. 9VTY04.
What's the word? Switch for mag-in, exit, and memory. Okay. Ngayon, okay na po yung dalawang nating switch. Okay na siya. Ngayon, ite-test na po natin siya dito kung gumagana po siya o successful siya. Ayan. Testingin natin dito, tapos dito. Successful po siya. PC 3 to 2, PC 1 to 3. Hintayin lang natin. And successful siya. And try natin dito dito. Papunta siya dito sa kabila sa building 2. Then PC4 to PC22, PC3 to PC20, PC dito PC20 ulit. Then makikita po natin dito sa baba, successful po siyang lahat. Kaya dito po. Antayin lang po natin siya. Then dito naman po, try natin dito sa PC5, sa may CIT VLAN 20 to CIT VLAN 20 ng building number 2, 26, PC26, PC8, PC28 po. Then dito naman sa PC12 to PC34, PC14 to PC31, PC5 to PC24, PC14 to PC33, may failed po tayo nakitang isa. Dito po nakita natin nagkamali po sa IP address. Kaya yan lang po yung mali natin. Ayusin po natin. May failed na isa mula PC9 to PC28. Then PC9 to 28. Successful na po siya. Ito na po siya. Ayos na po natin.
Kahit saan po ilagay yan. Dito. Open po natin in progress. Tagal po dito. Fast forward na po natin. Ito po, successful siya. May isa lang failed po kanina. Nice na po natin yan. Successful naman po lahat. Wala naman pong fail. Then, yun lang po. And thank you po sa panonood. God bless po.